Hindi ba't sapat na ang mga perang itinatapon mo sa kung ano-anong charity? At ngayon, pati ang basurang ito ay ipapasok mo sa pinto ko? Mina, hindi ito ampunan. Itapon mo ang babaeng yan, pabalik sa kalsada kung saan mo siya pinulot. Ang boses ni Doña Clarita Alvarado ay tila isang matalim na lason na humiwa sa katahimikan ng malawak na mansyon. Nakatayo siya sa itaas ng grand staircase. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling brilyante ay mahigpit na nakakapit sa gabay na gawa sa mahogany. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng panghahamak na tila ba ang presensya ng taong nasa tabi ni Mina ay isang malaking dungis sa kanilang malinis na sahig na gawa sa marmol mula sa Italia. Sa ibaba, hindi kumibo si Wilhelmina, Mina Alvarado. Ramdam niya ang panginginig ng manipis na braso ni Leandra na kanyang inaalalayan. Ang suot ni Mina na mamahaling silk blazer ay dahan-dahang nababasa ng maruming tubig mula sa tattered na damit ni Lea, ngunit wala siyang pakialam. Ang amoy ng kuyapo, ang amoy ng usok, pawis at bulok na saging ay kumakapit sa paligid nila, isang malupit na paalala kung gaano kalupit ang mundo sa labas ng gintong kuta na ito. Habang hinihiyawan siya ng kanyang biyenan, mas lalo pang hinigpitan ni Mina ang hawak sa kamay ni Lea. Isang oras lang ang nakalilipas, nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na nakaupo sa semento sa labas ng simbahan, nagmamakaawa para sa barya. Ang mukhang dati ay puno ng pangarap, ngayon ay uka na at puno ng dusa. Ang miro ng kanilang nakaraan, ang paghahati sa isang pirasong pandesal noong sila ay bata pa, ay bumalik sa isipan ni Mina na tila isang pelikulang itim at puti na nagpapadugo sa kanyang puso. "Mom, please!" Mahinahong tugon ni Mina, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Kaibigan ko siya. Siya ang taong tumulong sa akin nung wala pa akong kahit ano. Kung itataboy niyo siya, para niyo na rin akong itinataboy sa sarili kong pamamahay. Tumalikod si Doña Clarita na may kasamang singhal ng pagkadiri. Iniwan ang dalawa sa malawak na foyer. Doon, sa gitna ng karangyaan, naramdaman ni Mina ang unti-unting pagkadurog ng kanyang loob. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang buhay? Bakit ang isang taong dati ay katuwang niya sa hirap ay naging biktima ng tadhana habang siya ay nalulunod sa yaman? Lumingon si Mina kay Lea. Ang mga mata ng kaibigan ay nakatitig lamang sa sahig, hindi makatingin ng diretso. Ang luha ni Lea ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa dumi sa kanyang pisngi na lumilikha ng mga maputik na guhit. Wala ring imik si Lea, ngunit ang bawat higbi niya ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kaluluwa ni Mina. Inakay ni Mina si Lea patungo sa pinakamagandang guest room. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig. Hindi niya hinintay ang mga katulong. Siya mismo ang lumuhod sa harap ng kanyang kaibigan. Ang mga kamay ni Mina, na sanay sa pagpirma ng mga milyong pisong kontrata, ay dahan-dahang kumuha ng malambot na tuwalya. Maingat niyang pinunasan ang mga paa ni Lea na punong-puno ng kalyo at sugat mula sa mamahabang paglalakad sa kalsada. Ang maligamgam na tubig ay dahan-dahang naging kulay kape dahil sa dumi, ngunit hindi bumitiw si Mina. Habang ginagawa ito, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Mina. Sapat na ba ang pagpapatuloy ko sa kanya rito para mabura ang mga taon ng kanyang paghihirap? O ang muling pagtatagpo naming ito ay simula lamang ng isang mas malalim na sugat na hindi kayang hilumin ng anumang yaman? Nabalik lamang ang ulirat ni Mina nang marinig ang tunog ng bumubukas na pinto sa ibaba. Ang mabibigat na yabag ng sapatos ni Eduardo ay narinig sa buong kabahayan. Umakyat ang kanyang asawa, ang muka ay pagod mula sa opisina, ngunit biglang natigilan nang makita ang eksena sa loob ng silid. Nakatayo na si Lea noon, nakasuot na ng isang puting silk na robe na ipinahiram ni Mina. Ang kanyang basa pang buhok ay nakalaylay sa kanyang balikat.
At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid, ang kanyang anyo ay nagbago. Nawala ang pulubi. At sa isang saglit, lumabas ang isang kagandahang matagal nang nabaon sa dusa. Isang kagandahang tila may dalang panganib. Nagtagpo ang mga mata ni na Eduardo at Lea. Ang katahimikan ay naging mabigat. Tila may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila na hindi maipaliwanag. Si Mina, na nakatayo sa pagitan ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya, ay nakaramdam ng isang kakaibang lamig sa kanyang batok. Isang munting tinig sa kanyang likuran ang bumulong. Ang kaligtasan bang ibinigay ko sa aking kaibigan ang siyang magiging mitya ng sarili kong kapahamakan? Nananatiling nakatitig si Eduardo kay Lea. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakalimutan niyang batiin ang kanyang asawa. Ang gintong mansyon na dati ay simbolo ng seguridad para kay Mina, ay tila biglang naging isang kulungan na puno ng mga aninong hindi niya kilala. Ang pinakamasakit na distansya ay hindi ang mga kilometro sa pagitan ng 2 tao, kundi ang katahimikang dahan-dahang namamagitan sa 2 pusong magkatabi sa higaan. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay pumasok sa malawak na bintana ng silid ni Mina at Eduardo. Ngunit tila wala itong dalang init. Napansin ni Mina na matagal na nakatitig si Eduardo sa kawalan habang nag-aayos ng kanyang kurbata. Ang kanyang asawa, na dati ay laging nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano sa arkitektura, ay tila may malalim na iniisip na hindi niya masabi. "Late ka na ba, Hon? Gusto mo bang ipahanda ko ang sasakyan?" Tanong ni Mina habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Eduardo. "No, I'm fine. I was thinking about your friend," sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalangan. "Sigurado ka bang okay lang siya rito? Baka mas mabuting humanap tayo ng maliit na apartment para sa kanya." Umiling si Mina. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng awa. "Eduardo, she has nothing. Wala siyang pamilya, wala siyang pera. Let her stay here for a while until she finds her footing. It's the least I can do for someone who shared her last meal with me years ago." Hindi na sumagot si Eduardo. Ngunit ang kanyang buntong hininga ay nagpahiwatig ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Mina. Pagbaba nila sa sala, isang malakas na tunog ng nabasag na porselana ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Ang mga piraso ng isang antigong florera, ang paboritong koleksyon ni Doña Clarita, ay nakakalat sa sahig na parang mga luhang kristal. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Lea. Nakatakip ang mga kamay sa kanyang bibig at nanginginig ang buong katawan. "I'm so sorry. I was just trying to help clean. I didn't mean to." Ang boses ni Lea ay gumaralgal, puno ng takot at pagkapahiya. Mabilis na lumapit si Eduardo. Sa halip na magalit, ang nakita ni Mina sa mga mata ng kanyang asawa ay pag-aalala. Hinawakan ni Eduardo ang mga balikat ni Lea upang patigilin ito sa panginginig. "Hey, it's just a vice. Huwag kang mag-alala. We can replace that. Are you hurt? May sugat ka ba?" Ang simpleng paghawak na yon ay tumagal ng ilang segundo na tila ba tumigil ang mundo. Nakatayo lang si Mina sa malayo, pinagmamasdan ng kanyang asawa na inaaliw ang kanyang kaibigan. May kung anong kirot na gumapang sa dibdib ni Mina, isang munting selos na pilit niyang iwinaksi sa kanyang isipan. Hindi, naisip niya, Eduardo is just being a gentleman. Eksakto namang pumasok si Doña Clarita sa silid. Nang makita ang nabasag na florera, ang kanyang mukha ay namula sa galit. "See? I told you. Ang pusang kalsada na ito ay walang dalang anuman kundi pagkawasak. My vase is gone, and soon, baka pati ang kapayapaan ng bahay na ito ay mabasag din." "Mom, enough!" Pagtatanggol ni Eduardo, na ikinagulat ni Mina at Doña Clarita. "It was an accident. Lea is our guest, not a servant." Tumingin si Doña Clarita kay Mina. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. "Mina, gisingin mo ang sarili mo. Ang taong dinala mo rito
ay hindi marunong magpasalamat. Marunong lang itong magpaawa upang makuha ang gusto niya. Huwag mong hayaang ang sarili mong kabutihan ang maging lubid na sasakal sa'yo. Pagkatapos ng tanghalian, umalis si Eduardo para sa isang meeting at si Mina naman ay kailangang pumunta sa kanyang opisina. Naiwan si Lea sa mansyon. Sinamantala ni Lea ang pagkakataon. Pumasok siya sa silidaklatan kung saan madalas magtrabaho si Eduardo. Nilanghap niya ang amoy ng mamahaling leather at pabango ni Eduardo na naiwan sa hangin. Umupo siya sa malambot na swivel chair ni Eduardo at hinaplos ang lamesa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha, ngayon ay puno ng determinasyon at inggit. Dati, kailangang maghati tayo sa pandesal, Mina. Bulong ni Lea sa sarili. Ngayon, oras na para ako naman ang makinabang sa lahat ng meron ka. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw, umuwi si Eduardo at diretsong naupo sa sofa sa library upang magpahinga. Habang inaayos niya ang mga unan, may isang bagay na matigas siyang naramdaman sa gilid ng sofa. Kinuha niya ito. Isang maliit na silver na anting-anting na hikaw. Alam niyang hindi ito kay Mina dahil ginto lamang ang isinusuot ng kanyang asawa. Naalala niya ang mukha ni Lea nang hawakan niya ito kaninang umaga. Ang bango ng buhok nito, ang lambot ng balat nito. Sa halip na tawagin ng katulong o ibigay ito kay Mina, dahan-dahang isinilid ni Eduardo ang hikaw sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, isang pakiramdam ng kasalanan at pananabik ang humalo sa kanyang dugo. Sa kabilang dako ng mansyon, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Lea. Lihim na pinapanood ang bawat galaw ni Eduardo mula sa anino. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ang kabilang pares ng hikaw ay inaasa ilalim ng unan ni Eduardo. Naghihintay na matagpuan sa susunod na pagkakataon. Nang pumasok si Mina sa library upang dalan ng kape ang asawa, napansin niya ang pagkabalisa ni Eduardo. May problema ba, Hon? Parang pawisan ka. Wala lang ito. Masyado lang sigurong pagod sa work. Mabilis na sagot ni Eduardo, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa bulsa kung saan naroon ang lihim ni Lea. Ang katahimikan sa loob ng library ay tila naging mas mabigat. Ang mga anino sa pader ay tila humahaba. Nagbabadya ng isang bagyong paparating na walang sino man sa kanila ang handang harapin. Ang bawat turok ng hiringgilya sa aking balat ay hindi kasing hapdi ng hinalang dahan-dahang tumutubo sa aking dibdib, tila isang lason na unti-unting kumakalat sa bawat daloy ng aking dugo. Para kay Mina, ang bawat pagbisita sa doktor para sa kanilang IVF treatment ay isang sakripisyo ng katawan at kaluluwa. Ang malamig na bakal ng mga kagamitang medikal at ang amoy ng disinfectant sa klinika ay naging bahagi na ng kanyang buhay sa hangaring mabigyan ng supling si Eduardo. Sa bawat pag-uwi niya, dala niya ang pagod at ang bigat ng pag-asang baka sa pagkakataong ito ay magbunga na ang lahat. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, tila may ibang bulaklak na namumukadkad sa dilim. Isang hapon, umuwi si Mina na masama ang pakiramdam dahil sa mga hormones na itinuturok sa kanya. Sinalubong siya ng mabangong samyo ng sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Eduardo. Ngunit hindi ang kanilang kusinera ang nasa kusina. Doon, suot ang isa sa mga mamahaling apron ni Mina. Masayang nagluluto si Lea. Mina, mabuti at nandito ka na. Masayang bati ni Lea. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Mina, kundi sa pintuan kung saan inaasahang dadaan si Eduardo. Naisipan kong ipagluto kayo. Alam kong pagod ka sa pagpunta sa ospital, kaya ako na ang bahala sa lahat dito sa bahay. Salamat, Lea. Mahinang sagot ni Mina. Naupo siya sa hapagkainan. Pinagmamasdan ng kaibigan na tila ba unti-unti nang nagiging reyna ng sarili niyang kusina. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Ano ka ba?
Kulang pa ito sa lahat ng tulong mo, sagot ni Lea habang tinitikman ang sabaw. Sabi kasi ni Eduardo kagabi, parang matagal-tagal na raw siyang hindi nakakakain ng lutong bahay dahil lagi kang busy sa business at sa mga treatments mo. Kaya sabi ko, ako na ang bahala sa kanya. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Mina. Sinabi ni Eduardo iyon, hindi ba't ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanilang pamilya? Bakit parang kasalanan pa niya na abala siya sa pagbuo ng kanilang pangarap? Nang dumating si Eduardo, agad siyang napangiti nang makita ang nakahandang pagkain. Sa buong hapunan, si Lea ang bida sa usapan. Nagkukwento siya ng mga alaala nila noong bata pa sila, mga kwentong hindi alam ni Eduardo na nagpatawa sa kanyang asawa. Si Mina ay nanatiling tahimik. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging buhangin sa kanyang lalamunan. Napansin niyang ang paningin ni Eduardo ay madalas na napupunta kay Lea, na tila ba nandoon ang liwanag na hinahanap nito. Pagkatapos kumain, nagpresenta si Lea na magligpit. Pumasok si Mina sa banyo upang maghilamos, ngunit nang lumabas siya, hindi niya agad nakita si Eduardo sa kanilang silid. Bumaba siyang muli upang kumuha ng tubig. Huminto ang mundo ni Mina nang marating niya ang pintuan ng kusina. Ang ilaw ay malamlam at ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-agos ng tubig sa gripo. Doon, nakatayo si Lea sa harap ng lababo, nakatalikod. Si Eduardo ay nasa likuran niya. Nakita ni Mina ang kamay ng kanyang asawa na dahan-dahang itinaas, hindi para saktan, kundi para ayusin ang nalalaglag na strap ng manipis na damit ni Lea sa balikat nito. Ang mga daliri ni Eduardo ay bahagyang dumapo sa maputing balat ni Lea, isang haplos na tumagal ng higit sa kinakailangan para sa isang simpleng pag-aayos. Hindi gumalaw si Lea, hindi rin siya lumayo. Sa halip, dahan-dahan niyang itinabingi ang kanyang ulo na tila ba ibinibigay ang mas malawak na espasyo para sa haplos ni Eduardo. Eduardo, bulong ni Lea. Ang boses ay tila isang himig na puno ng panunukso at pagsusumamo. Nanigas si Mina sa kanyang kinatatayuan. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang dumulas sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig, mahigpit niya itong hinawakan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. Iniwan siyang humihingal sa sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang siyensya. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagwawasak sa kanyang katahimikan. Ang haplos bang iyon ay para sa isang kaibigan? O yun na ang huling paalam sa katapatan ng lalaking pinag-alayan ko ng aking buong buhay? Dahan-dahang umatras si Mina sa dilim, iniwan ang dalawa sa loob ng kusina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang sariling puso. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa kaaway, kundi mula sa kamay ng taong iyong pinoprotektahan, habang ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay itinuturing mong kalaban. Isang umaga, dumating sa mansyon si Tia Choleng, ang tanging kapatid ng namayapang ina ni Mina. Bitbit niya ang mga kakanin at sariwang prutas mula sa probinsya. Isang simpleng pag-aalala para sa pamangkin na itinuturing niyang sariling anak. Ngunit sa pagpasok pa lamang niya sa pintuan, naramdaman na ng matanda ang mabigat na hangin sa loob ng bahay. Mina, anak, parang hindi maganda ang kulay mo. Puna ni Tia Choleng habang hinahaplos ang pisngi ni Mina. Masyado ka na bang napapagod sa trabaho o sa mga gamot na iniinom mo? Bago pa makasagot si Mina, sumulpot si Lea mula sa likuran. Suot ang isang mamahaling seda na duster na bigay rin ni Mina. Tia Choleng, nandito na naman po pala kayo. Hayaan niyo na po si Mina. Ako na ang bahala sa kanya. Mas mabuti sigurong magpahinga na lang kayo sa kusina. Ang boses ni Lea ay matamis. Ngunit para kay Tia Choleng, ito ay tila asukal na may halong lason. Bilang isang matandang laking probinsya, mabilis niyang nababasa ang anyo ng mga taong may dalawang mukha. Isang hapon, habang nagpapahinga ang lahat,
Pumasok si Tiatcholeng sa silid ni Mina upang iayos ang mga nilabhang damit. Doon, nakita niya si Leia na nakatayo sa harap ng vanity mirror, hawak-hawak ang isang diamanteng kwintas na pag-aari ni Mina. Hindi lang ito basta tinitingnan. Isinusukat ito ni Leia sa kanyang leeg habang may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-angkin. Anong ginagawa mo rito, Leandra? Matigas na tanong ni Tiatcholeng. Nagulat si Leia, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang anyo. Tinitingnan ko lang po kung maayos pa ang lock, Tia. Baka kasi masira. Huwag mo akong lokohin. Bata ka. Nakikita ko ang ningning sa iyong mga mata. Hindi yan ningning ng paghanga, kundi ningning ng pagnanakaw. Wika ni Tiatcholeng habang pilit na kinukuha ang kwintas. Dito nagsimula ang mabilis na pag-ikot ng tadhana. Sa halip na lumaban, biglang itinulak ni Leia ang kanyang sarili sa dulo ng mesa. Ang mga bote ng mamahaling pabango ay nagbagsakan sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mga kristal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Kasabay ng malakas na tili ni Leia. Mabilis na tumakbo sina Mina, Eduardo at Doña Clarita patungo sa silid. Ang nadatnan nila ay si Leia na nakaluhod sa sahig, umiiyak ng malakas habang may mga gasgas sa kanyang braso mula sa mga basag na bote. Si Tiatcholeng naman ay nakatayo pa rin. Hawak ang kwintas. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at galit. Mina, tulungan mo ako. Sigaw ni Leia. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Gusto ko lang namang ayusin ang gamit mo. Pero bigla akong sinugod ni Tiatcholeng. Sabi niya, magnanakaw daw ako. Sinaktan niya ako, Mina. Hindi totoo yan. Depensa ni Tiatcholeng. Ang kanyang boses ay nanginginig din, ngunit dahil sa pagkabigla. Mina anak, nakita ko siyang isinusukat ang kwintas mo. Sinungaling ang babaeng ito. Tumingin si Mina sa kanyang tiyahin. Pagkatapos ay kay Leia, na tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Lumapit si Eduardo at agad na inalalayan si Leia na tumayo. Ang pag-aalala sa mukha ni Eduardo ay tila isang sampal sa katotohanan para kay Tiatcholeng. Tia, bakit niyo naman gagawin yon? Mahinang tanong ni Mina. Ang kanyang puso ay nahahati sa gitna. Leia is my friend. Hindi niya magagawa ang sinasabi niyo. Mina, pinalalaki mo ang ahas sa loob ng bahay mo. Sigaw ni Tiatcholeng. Paniwalaan mo ako, bago pa maging huli ang lahat. Sapat na ang ingay na ito. Singit ni Doña Clarita, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Mina, hindi mo ba nakikita? Ang pamilya mo mismo ang gumagawa ng gulo. Kung hindi mo kayang kontrolin ang mga kamag-anak mo, ako ang gagawa noon. Paalisin mo ang matandang yan. Humarap si Mina kay Tiatcholeng. Ang sakit sa mga mata ng kanyang tiyahin ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang pagod mula sa IVF treatments ang manipulasyon ni Leia at ang panggigipit ni Doña Clarita ay nagdulot ng isang desisyong pagsisisihan niya habang buhay. Tia, siguro nga po mas mabuting bumalik na muna kayo sa probinsya. Pabulong na sabi ni Mina, hindi makatingin ng diretsyo. Masyado na pong maraming gulo rito. Ipadadala ko na lang anang gamit niyo. Walang imik na kinuha ni Tiatcholeng ang kanyang lumang bag. Bago siya lumabas ng pintuan, huminto siya sa tapat ni Mina. Anak, ang dugo ay hindi kailanman magsisinungaling. Balang araw, titingin ka sa salamin at hindi mo na makikilala ang sarili mo dahil sa mga taong pinili mong manatili sa tabi mo. Nang makaalis si Tiatcholeng, naiwan ang isang nakabibiminging katahimikan. Niyakap ni Mina si Leia upang patahanin ito. Habang si Eduardo naman ay nakatayo sa tabi, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa likod ni Leia bilang pag-alo. Sa kabilang dako, habang nakasakay sa bus pabalik ng probinsya, tiningnan ni Tiatcholeng ang kanyang palad. Doon, nakita niya ang isang maliit na butas sa kanyang bag. Isang butas na hindi niya alam kung paano nagkaroon. At sa loob ng kanyang bag,
Nakita niya ang nawawalang gintong singsing ni Doña Clarita na sadyang itinanim doon upang siguruhing hindi na siya makababalik pa. Isang katanungan ang naiwan sa hangin ng gintong mansyon. Kapag wala na ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, sino na ang magsasabi sa iyo kung ang yakap na tinatanggap mo ay yakap ng isang kaibigan o yakap ng isang mamamatay tao? Ang bawat patak ng gamot na dapat ay magbibigay ng buhay sa aking sinapupunan ay siya palang unti-unting kumikitil sa liwanag ng aking isipan. Sa loob ng tahimik na kusina ng mansyon, habang ang madaling araw ay nagsisimula pa lamang maghasik ng abuhing liwanag, isang anino ang gumagalaw nang may nakatatakot na ingat. Si Leandra ay nakatayo sa harap ng counter. Hawak ang maliit na lalagyan ng mga bitamina at hormone supplements ni Mina. Ang kanyang mga daliri na dati ay marumi mula sa kalsada, ngayon ay bihasa na sa paghawak ng mga masaselang bagay. Dahan-dahan niyang binuksan ang bote. Ang mahinang pag-ikot ng takip ay nagdulot ng isang halos hindi mairinig na tunog sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang mga puting tableta na sadyang inihanda para sa IVF treatment ni Mina at pinalitan ang mga ito ng ibang gamot. Isang uri ng pampakalma na sa maling dosis ay nagdudulot ng matinding pagkahilo, pagkalito at depresyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leia habang pinagmamasdan ang mga gamot na tila mga butil ng asukal. Kung hindi ka magkakaanak, Mina, wala nang dahilan si Eduardo para manatili sa tabi mo, bulong niya sa hangin. Ang kailangan niya ay isang babaeng malakas, isang babaeng hindi kailangang umasa sa siyensya para maging buo. Nang magising si Mina, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang mga talukap. Ang bawat pagkurap ay tila isang pakikibaka laban sa isang makapal na ambon ng antok. Uminom siya ng gamot na inabot ni Leia, kasabay ng isang basong tubig na tila naging mapait sa kanyang panlasa. Inumin mo ito, Mina. Para sa inyo ito ni Eduardo, ang sabi ni Leia, habang ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa likod ni Mina. Ang haplos na yon ay dapat sanang magbigay ng ginhawa, ngunit sa ilalim ng balat ni Mina, tila ito ay isang malamig na bakas ng isang ahas. Lumipas ang mga araw at ang masayahin at matalinong si Mina ay dahan-dahang naglaho. Naging makalimutin siya. Sa mga board meeting ng kanyang kumpanya, madalas siyang mawala sa sarili, nakatitig lamang sa kanyang mga dokumento habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa kaba na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Eduardo sa kanilang silid, biglang sumabog sa galit si Mina dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan sa isang maliit na bagay. Ang kanyang boses ay naging matinis, puno ng pait at takot. Bakit ba parang lagi mo akong pinupuna, Eduardo? Sigaw ni Mina habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahil ba hindi pa ako nabubuntis? Dahil ba tingin mo ay wala akong kwenta? Natigilan si Eduardo. Mina, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Parang hindi na ikaw ang asawang kilala ko. Sa likod ng pintuan, nakikinig si Leia. Ramdam niya ang bawat lamat sa relasyon ng mag-asawa. Nang lumabas si Eduardo mula sa silid na puno ng pagkadismaya, nandoon si Leia, handang sumalubong. Hindi siya nagsalita. Kumuha lamang siya ng isang basong mainit na tsaa at inabot ito kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatiya. Masyado lang sigurong stress si Mina sa mga gamot niya, Eduardo. Hayaan mo muna siya. Nandito naman ako para asikasuhin ka. Mahinahong sabi ni Leia. Ang paghahambing ay naging malinaw sa isipan ni Eduardo. Sa loob ng silid ay ang isang asawang puno ng galit at kalituhan. Sa labas ay ang isang babaeng payapa, maingat, at laging nandoon para sa kanya. Dumating ang araw ng isang napakahalagang product launch para sa kumpanya ni Mina. Ito ang bunga ng ilang buwan niyang paghihirap. Habang nag-aayos sa harap ng salamin, naramdaman ni Mina ang matinding pag-ikot ng paligid. Ang mga dingding ng kanyang silid
ay tila dahan-dahang gumuguho sa kanya. Mina, ayos ka lang ba? Tanong ni Leia habang inaayos ang buhok ng kaibigan. Mukhang maputla ka. Kailangan kong pumunta doon, Leia. Mahalaga ito. Pilit na sabi ni Mina. Bagaman ang kanyang paningin ay nagiging doble na. Ngunit pagdating sa lobby ng mansyon, bago pa man makarating sa kanyang sasakyan, ang mundo ni Mina ay tuluyang nagdilim. Ang kanyang mga binti ay tila naging gawa sa jelo. Ang huling narinig niya ay ang tunog ng kanyang sariling pagbagsak sa malamig na sahig at ang tila nag-aalalang sigaw ni Leia na tumatawag sa pangalan ni Eduardo. Habang nakahandusay si Mina sa sahig, walang malay at mahina, dahan-dahang lumuhod si Leia sa kanyang tabi. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Mina at bumulong ng napakahina na tila isang hangin lamang. Ang palasyong ito ay hindi para sa dalawang reyna, Mina. At sa labanang ito, ikaw ang unang susuko. Nang dumating si Eduardo, nakita niya si Leia na umiiyak habang hawak ang ulo ni Mina. Ang imahe ng katapatan ni Leia ay tuluyan nang naitanim sa puso ni Eduardo. Habang ang tiwala niya sa kanyang asawa ay unti-unti nang naglalaho, tila isang aninong nabubura ng dilim. Ang pinakamasakit na kaarawan ay hindi ang nakakalimutan ng mundo, kundi ang araw na nararamdaman mo na mas payapa ang iyong asawa kapag wala ka sa kanyang piling. Ang puting kisame ng ospital ang naging tanging saksi sa luhang dahan-dahang gumugulong mula sa mga mata ni Mina. 15 ng Mayo, ang araw ng kanyang pagsilang. Sa labas ng bintana, ang mga ibon ay masayang lumilipad. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng pagtulo ng dextrose na tila bumibilang sa bawat segundong lumilipas sa kanyang kalungkutan. Inaasahan ni Mina na paggising niya, ang mukha ni Eduardo ang kanyang makikita. Ngunit ang tanging naroroon ay ang isang buke ng mga bulaklak na padala ng kanyang sekretarya at isang maikling mensahe mula kay Eduardo na nagsasabing hindi siya makakapunta agad dahil sa isang emergency meeting. Sa kabilang dako, ang mansyon na itinayo ni Mina mula sa pawis at pangarap ay nababalot ng isang kakaibang liwanag. Hindi ito liwanag ng selebrasyon para sa kanya. Sa loob ng library, ang mga kandila ay nakasindi, nagbibigay ng isang mainit at madilim na anyo sa paligid. Ang amoy ng mamahaling wine ay humahalo sa samyo ng mga bulaklak na sampagwita. You need to relax, Eduardo. Masyado kang naging stressed nitong mga nakaraang araw dahil sa pagkakasakit ni Mina. Malambing na sabi ni Leia habang dahan-dahang isinasali ng pulang alak sa isang kristal na baso. Ang tunog ng pagdampi ng bote sa baso ay tila isang himig ng pagsasabuatan sa gitna ng katahimikan. Inabot ni Eduardo ang baso, ang kanyang mga kamay ay bahagyang dumapo sa mga daliri ni Leia. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nagiging ganito si Mina. She's becoming so unstable, parang hindi na siya ang babaeng pinakasalan ko. Naupo si Leia sa tabi ni Eduardo, sapat na malapit upang maramdaman nito ang init ng kanyang katawan. Minsan, ang tagumpay ay nakakapagpabago sa tao, Eduardo. Maybe she's too focused on her power and wealth na nakakalimutan na niyang may asawa siyang nangangailangan din ng atensyon. But don't worry, I'm here. Happy birthday na rin kay Mina, kahit wala siya rito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eduardo. Uminom siya ng alak at kasabay ng bawat lagok, ang kanyang pagtingin kay Leia ay nagiging mas malalim. Ang bawat salita ni Leia ay tila isang haplos sa kanyang sugatang ego. Dahan-dahang itinigil ni Leia ang kanyang baso at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Eduardo. Ang kanyang hinlalaki ay marahang gumalaw sa balat ng lalaki, isang pagpapadama ng suporta na mabilis na naging pagnana. Sa ospital, hindi na nakayanan ni Mina ang pananabik at kalungkutan. Laban sa payo ng mga nurse, pinilit niyang tumayo. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Ang bawat hakbang ay tila pagbubuhat ng semento.
Ngunit ang pagnanais na makasama ang kanyang asawa sa kanyang kaarawan ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan kong umuwi, bulong ni Mina sa sarili habang nanginginig na isinusuot ang kanyang sapatos. Sorpresa ito para kay Eduardo. Siguradong naghihintay siya sa akin. Sumakay siya ng taxi. Habang papalapit sa mansyon, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Nang makarating siya, napansin niyang ang mga ilaw sa loob ay malamlam lamang. Walang mga katulong sa paligid dahil binigyan sila ni Leia ng gabing iyon para magpahinga. Dahan-dahang binuksan ni Mina ang malaking pinto. Ang bawat pag-atungal ng bisagra ay tila isang babala na huwag nang magpatuloy. Pumasok siya. Ang kanyang mga yapak ay walang tunog sa makapal na alpombra. Ang mansyon ay tahimik, ngunit mula sa itaas, sa direksyon ng kanilang silid, may isang tunog na bumasag sa kanyang puso. Isang tawa. Ang mahinang tawa ni Leia na tila isang musika ng panunukso na sinundan ng pamilyar na boses ni Eduardo na bumubulong ng mga salitang dati ay para lamang sa kanya. Napatigil si Mina sa paanan nilihang hagdan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa handrail. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy. Ang bawat hininga niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang baga. Ang sorpresa na inihanda niya para sa kanyang sarili ay naging isang bangungot na gising. Dahan-dahan siyang umakyat, bawat baitang ay tila isang taon ng pagdurusa. Nang makarating siya sa tapat ng kanilang silid, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang liwanag ng kandila mula sa loob ay lumilikha ng mga anino sa pader. Mga anino ng dalawang taong magkayakap. Ang kanilang mga silueta ay tila isang malupit na sining ng pagtataksil. Nanigas si Mina. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang hindi na niya mapigilan. Isang katanungan ang sumabog sa kanyang isipan. Tila isang kidlat sa gitna ng bagyo. Ang bahay bang ito na itinayo ko para sa aming pagmamahalan ay naging libingan na ba ng aking kaligayahan? Hahakbang na sana siya upang buksan ang pinto nang marinig niya ang huling sinabi ni Eduardo bago ang isang matagal na katahimikan. Salamat, Leia. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin ngayon. Ang salitang salamat ay tila ang huling pako sa krus ni Mina. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa dilim, isang anino sa sarili niyang tahanan, habang sa loob ng silid ay nagpapatuloy ang musikang unti-unting kumikitil sa kanyang kaluluwa. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang makita ang iyong asawa sa piling ng iba, kundi ang marinig ang iyong pangalan na kinukutya sa loob ng silid na dapat ay sagrado para sa inyong dalawa. Nakatayo pa rin si Mina sa labas ng pinto. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa hapdi ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leia. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang sariling palad. Pinipigilan ang anumang tunog na baka kumawala sa kanyang lalamunan. Mina is so fragile, Eduardo. Ang boses ni Leia ay tila isang malambot na seda na may nakatagong patalim. Parang porselana na kaunting kibot lang ay mababasag. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong magtiis sa isang babaeng hindi ka man lang mabigyan ng anak. You deserve a woman who is whole. Hindi yung kailangan pang dumaan sa kung ano-anong proseso para lang maging ganap na asawa. Naghihintay si Mina ng pagtatanggol mula kay Eduardo. Inasahan niyang sasabihin nito na mahal niya si Mina kahit ano pa ang mangyari. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang isang mahabang buntong hininga. Masyado na siyang lunod sa trabaho at sa obsesyon niyang yan, Leia. Mahinang sagot ni Eduardo. Ang boses ay puno ng pagod. Minsan, hindi ko na alam kung asawa pa ba ang turing niya sa akin o isang donor lang para sa pangarap niyang pamilya. It's hard to stay in a house that feels like a hospital. Ang bawat salitang binitawan ni Eduardo ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ni Mina. Ang kanyang pagmamahal
ang kanyang mga sakripisyo at ang kanyang pagtitiis sa mga masakit na gamot. Lahat ng iyon ay itinuring lang na obsesyon ng lalaking pinag-aalayan niya ng lahat. Dahan-dahang umatras si Mina. Hindi na niya kayang makinig pa. Ang bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila pagtalikod sa 10 taon ng kanyang buhay. Bumaba siya sa library. Ang kanyang mga mata ay tuyo na dahil sa sobrang sakit. Ang uri ng sakit na hindi na kayang idaan sa luha. Naupo siya sa sahig sa likod ng malaking mesa ni Eduardo. Doon, nakita niya ang bag ni Lea na naiwan sa ibabaw ng upuan. Sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, binuksan niya ito. Naghahanap siya ng kahit anong bagay na magpapatunay na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang nakita niya ay mas malala pa sa bangungot. Sa loob ng bag ni Lea, nakita niya ang isang diamanteng kwintas. Ito ang kwintas na binili ni Eduardo noong huling anibersaryo nila. Ang kwintas na sinabi ni Eduardo na nawala raw ng courier bago pa man makarating sa kanya. Hawak-hawak ang malamig na ginto. Naramdaman ni Mina ang matinding pagduduwal. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng panlilinlang, nandito na ang ebidensya sa kanyang mga kamay. Kasabay nito, ang cellphone ni Eduardo na naiwan sa ibabaw ng mesa ay biglang umilaw. Isang notification ang lumitaw sa screen. Hindi na kailangang buksan ni Mina ang password para mabasa ang mensaheng nakasulat doon. Salamat sa kagabi, Hon. I never felt this alive. See you later sa room. Ang mensahe ay galing sa isang unregistered number. Ngunit alam ni Mina kung kaninong tinig ang nagtatago sa likod ng mga titik na yon. Ang screen ng cellphone ay dahan-dahang namatay. Iniwan si Mina sa gitna ng kadiliman ng library. Ang katahimikan sa paligid ay tila naging isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Ang tiwala niya ay tuluyan ng gumuho na naging mga abo na tinangay ng hangin ng pagtataksil. Niyakap ni Mina ang kanyang sarili. Mahigpit ang kapit ng kanyang mga kamay sa kanyang mga braso hanggang sa mamula ang balat. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may kakaibang damdaming umusbong sa kanyang dibdib. Isang damdaming unti-unting pumapalit sa kanyang dating kabutihan. Hindi na ito awa. Hindi na rin ito lungkot. Ito ay isang malamig at matatag na pagpapasya. Ang hangaring mabawi ang kanyang dignidad at makita ang mga taong nakasakit sa kanya na harapin ang bunga ng kanilang mga ginawa. Dahan-dahanan siyang tumayo. Ang kanyang anyo ay hindi na ang mahinang babaeng galing sa ospital. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng marmol sa kanilang sahig. Inilagay niyang muli ang kwintas sa bag ni Lea. Dahan-dahan na tila ba isang ritual. Isang katanungan ang kanyang binitawan sa hangin. Isang sumpa na magbabago sa takbo ng kanilang tadhana. Kung ang pag-ibig ko ang nagbigay sa inyo ng pakpak upang lumipad, handa ba kayong maramdaman ng sakit kapag ako na ang pumutol sa mga ito? Nabalik lamang ang ulirat ni Mina nang marinig niya ang tunog ng pababang yabag ni Eduardo. Mabilis siyang nagtago sa anino, pinapanood ang kanyang asawa na pumasok sa library. Walang kamalay-malay na, ang babaeng binalak niyang talikuran ay naging anino na ngayon na handang lumamon sa kanyang mundo. Ang pinakamatahimik na dagat, ang madalas na may pinakamalalim na hukay. At sa ilalim ng aking katahimikan, isang bagyo ang dahan-dahang nabubuo na handang lumunod sa lahat ng inyong kasinungalingan. Sa loob ng madilim na library, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen ng isang laptop. Si Mina ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang likod ay tila isang kuta na tumatanggi sa anumang panginginig. Sa kanyang tabi, nakatayo ang matandang si Ramon, ang kanilang kwanjiya na matagal nang naninilbihan sa pamilya Alvarado. Ang mukha ni Ramon ay puno ng pait at simpatya habang pinagmamasdan ang kanyang amo. Sigurado po ba kayo rito, Senyora Mina? Mahinang tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala.
Tila ba ayaw niyang saktan pa ang damdamin ng babaeng itinuturing niyang anak. Kailangan kong makita ang lahat, Ramon. Ipakita mo sa akin ang katotohanan na pilit nilang itinatago sa dilim. Matigas na sagot ni Mina. Dahan-dahang iginalaw ni Ramon ang cursor at pinindot ang play. Ang mga imahe mula sa kameraan na lalong inilagay ni Ramon sa iba't ibang sulok ng mansyon ay nagsimulang gumalaw. Nakita ni Mina ang kanyang sariling silid. Ang silid na dapat ay puno ng pagmamahal. Nakita niya si Eduardo at Lea. Ang paraan ng pagtingin ni Eduardo kay Lea, ang bawat haplos, ang bawat nakaw na sandali, habang siya ay nasa ospital o abala sa trabaho, lahat ay nakatala. Hindi umiyak si Mina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat. Tila ba hinihigop ng kanyang paningin ang bawat detalye ng pagtataksil upang magsilbing gatong sa apoy ng kanyang galit. Naramdaman niya ang matinding panlalamig sa kanyang mga binti. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa bawat tawa ni Lea na nakikita niya sa screen. Ang bawat sulyap ni Eduardo kay Lea ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang mukha. Sapat na ito, Ramon, sabi ni Mina nang matapos ang video. Isinara niya ang laptop. Ang tunog ng pagdampi ng screen sa keyboard ay tila ang huling hininga ng kanyang dating sarili. Itago mo ang mga kopya nito. Huwag mong hahayaan na malaman nila na alam ko na. Anong balak niyo, senyora? Tumingin si Mina sa malayo. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng gabi. Hindi ko sila wawasakin ngayon, Ramon. Ang mabilis na kamatayan ay hindi sapat para sa isang traidor. Gusto kong makita silang umakyat ng mataas bago ko sila bitawan sa ere. Nang gabing iyon sa hapunan, ang kapaligiran sa mansyon ay tila normal. Nakaupo si Eduardo sa dulo ng mesa, si Mina sa kabilang dulo at si Lea sa gitna. Isang posisyon na tila ba sinadya upang ipakita ang kanyang bagong kapangyarihan. Mina, mukhang bumubuti na ang kulay mo, sabi ni Lea habang masayang kumakain ng steak. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo lang magpahinga at hayaan akong asikasuhin ang mga bagay-bagay rito. Ngumiti si Mina. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. You're right, Lea. Sobrang laki ng naitulong mo sa akin. Kaya nga naisip ko, hindi sapat na manatili ka lang dito sa bahay. May talento ka at gusto kong magkaroon ka ng sariling pangalan. Napatigil sa pagkain si Eduardo. Anong ibig mong sabihin, Hon? I'm opening a new branch of the supermarket chain sa Quezon City. At gusto kong si Lea ang humawak nito bilang general manager. Pahayag ni Mina. Nanlaki ang mga mata ni Lea sa tuwa at gulat. Talaga, Mina? Ibibigay mo sa akin ang ganoon kalaking responsibilidad? Of course, sagot ni Mina habang marahang iniinom ang kanyang tubig. You deserve it. Eduardo, hindi ba't mas mabuti kung si Lea ang humawak noon kaysa sa ibang tao? At least, alam nating mapagkakatiwalaan siya. Tumingin si Eduardo kay Lea, pagkatapos ay kay Mina. May bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit ang kislap ng ambisyon sa mga mata ni Lea ay nagpatahimik sa kanya. If that's what you want, Mina, I think Lea can handle it. Hindi alam ni na Eduardo at Lea na ang tsinyan na ibinibigay ni Mina ay ang tsinyan na may pinakamaraming problema sa taichin at nakabinbing mga demanda. Ito ang pain na inilatag ni Mina upang unti-unting igapos si Lea sa isang butas na hindi na nito kayang labasan. Nang matapos ang hapunan, lumapit si Lea kay Mina at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, Mina. You're really my best friend forever. Habang nakayakap, naramdaman ni Mina ang kabalintunaan ng lahat. Ang yakap na ito ay ang yakap ng isang hudas. Ngunit sa pagkakataong ito, si Mina na ang may hawak ng mga pilak. Walang anuman, Lea. Bulong ni Mina sa tainga ng kaibigan. Ang kanyang boses ay kasing lambot ng bulak ngunit kasing talim ng labaha. Gusto kong makuha mo ang lahat ng nararapat para sa'yo. Lahat-lahat. Habang paalis si Lea,
Naiwan si Mina sa dining room, pinagmamasdan ang anino ng kanyang kaibigan na unti-unting nawawala sa pasilyo. Isang katanungan ang kanyang iniwan sa tahimik na silid. Ang trono bang inakyat mo ng may galak? Ay handa ka bang makita na maging sarili mong bibitayan kapag ang katotohanan ay lumabas na sa liwanag? Ang kapangyarihan ay parang alak. Kapag nalunod ka rito, hindi mo na mapapansin ang bangin sa iyong paanan hanggang sa maramdaman mo na ang sakit ng iyong pagbagsak. Sa loob ng 3 linggo, ang bagong branch sa Quezon City ay naging kaharian ni Leandra. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ng opisina ay naglalabas ng tunog ng awtoridad, isang ritmo ng pag-akyat na tila musika sa kanyang mga tainga. Hindi na siya ang babaeng nanghihingi ng barya sa kalsada. Siya na ngayon ang general manager na kinatatakutan ng mga empleyado. I don't care about the budget, sabi ni Lea habang nakaupo sa kanyang bagong leather chair. Ang boses ay puno ng kayabangan. Gusto ko. Lahat ng supplies ay galing sa supplier na gusto ko. At itong renovation ng office ko, kailangang matapos next week. I want only the best for me. Sa kabilang dako, sa loob ng main office, tahimik na pinagmamasdan ni Mina ang mga liquidation reports. Ang bawat swipe ni Lea sa company credit card para sa mga designer bags, mamahaling sapatos, at mararangyang dinner kasama si Eduardo ay nakatala sa harap niya. Sa halip na magalit, ang bawat gastos ni Lea ay tila isang butil ng bigas na inilalagay ni Mina sa loob ng isang bitag. Senyora, umabot na sa 3 milyon ang nagastos niya sa loob lang ng 2 linggo, bulong ng kanyang accountant. At ang branch na yon, lubog na po sa utang mula sa dating management. Bakit hinahayaan niyo siyang magpakasasa? Tumingin si Mina sa bintana. Pinagmamasdan ng ulan na dahan-dahang dumadaloy sa salamin na lumilikha ng mga guhit na tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Hayaan mo siya. Ang taong uhaw sa pansin, kapag binigyan mo ng buong karagatan, doon siya unang malulunod. Isang gabi, inimbitahan ni Mina si Lea at Eduardo para sa isang celebratory dinner sa mansyon. Ang hapagkainan ay puno ng mga pagkaing hindi man lang matikman ni Mina dahil sa pait ng kanyang kalooban. Si Eduardo ay nakaupo sa tabi ni Mina, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nagnanakaw ng tingin kay Lea na suot ang isang mamahaling pulang damit. Isang damit na binili gamit ang pera ng kumpanya ni Mina. Mina, I'm so happy sa branch, ang daming plans, sabi ni Lea, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng mesa upang haplusin ang hita ni Eduardo. Naramdaman ni Mina ang tensyon sa katawan ng kanyang asawa. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng balikat ni Eduardo, ang kanyang paghinga na naging mabigat. Alam ni Mina ang nangyayari sa ilalim ng lamesang yon, ngunit nanatili siyang kalmado, tila isang estatwa ng pasensya. I'm glad to hear that, Lea, sagot ni Mina. Kaya nga naisip ko, panahon na para gawin nating official ang lahat. Gusto kong maging partner ka na talaga, hindi lang manager. Nagkatinginan sina Eduardo at Lea. Ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Lea ay hindi na maitago. Partnership? You mean, magkakaroon na ako ng shares sa kumpanya? Exactly, sabi ni Mina. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Ito ang mga legal documents. Kapag nilagdaan mo ito, ikaw na ang opisyal na may-ari ng 20% ng branch sa Quezon City. Pero dahil sa laki ng investment, kailangan mo ring pirmahan ang assumption of liabilities as standard procedure. Ano yung liabilities? Tanong ni Lea habang ang kanyang kamay ay mabilis na kinuha ang gold pen ni Mina. It's just legal jargon, Lea, singit ni Eduardo, na tila gustong ipakita na suportado niya ang pag-akyat ng kanyang kalaguyo. Parang formality lang, nakasama ka sa responsibilidad ng kumpanya. Mina wouldn't hurt you, right, Hon? Ngumiti si Mina kay Eduardo.
Isang ngiting puno ng lihim na pait. Of course not. Para sa kaibigan ko, lahat ibibigay ko. Hindi na nagpatuloy si Leia sa pagbabasa. Ang tanging tumatak sa kanyang isipan ay ang salitang owner at ang kanyang pangalan sa tabi nito. Sa bawat galaw ng kanyang panulat, sa bawat pirma na inilalagay niya sa mga pahina, unti-unti niyang pinagtitibay ang mga kasunduang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Mga desisyong maaaring magbago sa takbo ng kanyang hinaharap nang hindi niya namamalayan ang kabuuang kahulugan nito. Ang hindi alam ni Leia, ang kanyang pinirmahan ay hindi lang basta partnership. Ito ay isang dokumento na nagsasabing siya ang personal na mananagot sa lahat ng dating utang ng branch na yon. Mga utang na umaabot sa 10-10 milyon, kasama na ang mga kaso ng tax evasion na sadyang itinago ni Mina. Nang matapos ang pirmahan, itinaas ni Leia ang kanyang baso ng wine. To us and to our future. To the truth. Pagtatama ni Mina, habang itinataas din ang kanyang baso. Ang tunog ng pagdampi ng mga kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang matinis na tunog na tila isang babala. Pagkatapos ng dinner, nang makaalis na si Eduardo upang ihatid si Leia sa sasakyan, naiwan si Mina sa dining room. Kinuha niya ang mga dokumento at naramdaman ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Isang katanungan ang kanyang ibinulong sa madilim na sulok ng mansyon. Kapag ang lahat ng luho mo ay biglang naging utang na dapat bayaran ng iyong buhay, sisihin mo pa rin ba ang tadhana? O maiisip mo na ang bawat pirma mo ay ang sarili mong hatol? Dahan-dahan niyang kinuha ang phone niya at may tinawagan. Attorney, it's done. Ready na ang lahat. Hintayin na lang natin ang tamang oras para bitawan ang tali. Mula sa bintana, nakita ni Mina si Eduardo na mabilis na hinalikan si Leia bago ito sumakay sa kotse. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit kasama na nito ang isang malamig na kapayapaan. Ang bagyong kanyang binuo ay handa na at walang sino man sa kanila ang may payong na sapat para protektahan sila sa paparating na ulan. Hindi mo na ako mapapalayas dito, matanda. Dahil ang dinadala ko sa sinapupunan ko ang magiging tagapagmana ng lahat ng ito. At ikaw ay magiging anino na lamang sa sarili mong bahay. Ang mga salitang ito ni Leandra ay tila isang malupit na hagupit sa mukha ni Doña Clarita. Nakatayo si Leia sa gitna ng sala, nakataas ang noo, at may isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Wala na ang maskara ng isang mahinhin at kawawang kaibigan. Ang suot niyang silk robe ay dahan-dahang humahaplos sa sahig habang naglalakad siya nang may kumpiyansa. Tila ba siya na ang bagong reyna ng mansyon? Nanginginig ang mga kamay ni Doña Clarita habang nakatitig sa babaeng dati ay pinulot lamang ng kanyang menugang si Mina sa kalsada. Wala kang utang na loob. Matapos kang pakainin at bihisan ni Mina, ito ang igaganti mo sa kanya. Isang kasinungalingan? Kasinungalingan? Tumawa ng matinis si Leia. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng mansyon na tila isang sumpa. Tanungin mo ang iyong anak, Eduardo. Tanungin mo siya kung paano niya ako hagkan gabi-gabi habang ang asawa niya ay tulog o nasa ospital. At ngayon, may bunga na ang pagmamahalan namin. Isang buhay na hindi kailanman maibibigay sa inyo ng baog mong minuda. Sa kabilang panig ng pasilyo, nakatago si Mina sa dilim. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang isang hiyaw ng sakit. Ang salitang baog ay tila 1,000 kutsilyo na sumaksak sa kanyang kaluluwa. Ang bawat gamot na kanyang ininom, ang bawat hirap ng IVF, lahat ng iyon ay ginawang katatawanan ni Leia. Naramdaman ni Mina ang matinding pagpintig ng kanyang sentido. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Eksakto namang pumasok si Eduardo sa mansyon. Agad siyang sinalubong ni Leia na may kasamang pekeng luha at panginginig ng katawan. Eduardo, ang mami mo!
Gusto niya akong palayasin. Paano na ang anak natin? Paano na ang sanggol na dinadala ko? Natigilan si Eduardo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Lea, totoo ba? Buntis ka? Tumango si Lea. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Eduardo habang nakatingin ng diretso kay Doña Clarita na may halong tagumpay. 2 buwan na, Eduardo, at natatakot ako para sa kaligtasan natin dito. Lumabas si Mina mula sa anino. Ang kanyang anyo ay tila isang multo na naglalakad sa sarili niyang bahay. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng yelo. Napatingin si Eduardo sa kanyang asawa, ang halo ng takot at hiya ay gumuhit sa kanyang mga mata. Mina, I can explain. Nautal na sabi ni Eduardo. Hindi sumagot si Mina. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila sa tuktok ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na hatol. Tumingin siya kay Lea. At sa isang saglit, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi takot dahil sa kasalanan, kundi takot na baka mabuko ang kanyang pekeng pagbubuntis. Alam ni Lea na kailangan niyang gumawa ng paraan upang mawala ang sanggol bago pa malaman ng lahat ang totoo. Totoo ba, Lea? Mahinang tanong ni Mina. Ang kanyang boses ay malamig at walang panginginig. Totoo bang ipinagpalit mo ang pagkakaibigan natin para sa isang posisyon at sa asawa ko? Kasalanan mo ito, Mina, sigaw ni Lea habang dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng hagdan. Ikaw ang nagkulang. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa akin. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makita ni Lea na malapit na sa kanya si Mina, bigla siyang humawak sa braso ni Mina. Ngunit sa halip na kumapit, isang malakas na tulak ang ginawa ni Lea habang siya mismo ay nagkunwaring nawalan ng balanse. Mina, huwag! Sigaw ni Lea. Isang sigaw na sadyang ginawa para marinig ng lahat. Naramdaman ni Mina ang isang malakas na puwersa sa kanyang balikat. Ang kanyang mga paa ay nawalan ng lupa. Ang sumunod na narinig ay ang nakatatakot na tunog ng pagtama ng katawan sa bawat baitang ng hagdan. Isang serye ng mga mabibigat na kalabog na tila hindi matatapos. Ang katawan ni Mina ay gumulong pababa. Ang kanyang ulo ay tumama sa matitigas na kahoy hanggang sa marating niya ang pinakailalim. Nakahandusay si Mina sa malamig na marmol ng foyer, walang galaw. Isang maliit na agos ng dugo ang dahan-dahang lumabas mula sa kanyang sentido. Kulay pula na tila isang rosas na nabasag sa gitna ng karangyaan. Mina! Sigaw ni Eduardo habang tumatakbo pababa. Ngunit bago pa man makarating si Eduardo, naupo si Lea sa itaas ng hagdan, hawak-hawak ang kanyang tiyan at umiiyak ng malakas. Ang anak ko, Eduardo. Tinulak ako ni Mina. Sinubukan niyang patayin ang anak natin. Masakit. Eduardo, ang tiyan ko. Napatigil si Eduardo sa gitna ng hagdan. Nakatingin siya sa asawang duguan sa ibaba at sa kaluyong humihingi ng saklolo sa itaas. Ang manipulasyon ni Lea ay tila isang makapal na piring sa kanyang mga mata. Nanatili siyang nakatayo, hindi alam kung sino ang lalapitan, habang ang anino ng pagtataksil ay tuluyan ng lumamon sa huling hibla ng katotohanan sa loob ng mansyon. Isang katanungan ang naiwan sa madugong foyer ng Dintuan Vang. Kapag ang biktima ang naging mukha ng salarin sa mata ng taong mahal niya, may pag-asa pa bang lumabas ang liwanag? O ito na ang simula ng tuluyang paglubog ni Mina sa kadiliman? Ang pinakamadilim na gabi ay hindi ang kawalan ng bituin sa langit, kundi ang sandali na kailangan mong ikubli ang iyong talino sa likod ng isang hungkag na tingin upang masiguro ang iyong tagumpay. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila naging katuwang ni Mina sa kanyang pananahimik. Nakadilat ang kanyang mga mata, ngunit wala itong buhay na nakatitig sa puting kisame. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Eduardo, ang kanyang mga kamay
ay nakasabog sa kanyang mukha, puno ng pagsisisi at pagod. Mina, can you hear me? Mahinang tanong ni Eduardo. Dahan-dahang lumingon si Mina. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bubog. Walang emosyon, walang galit. Sino? Sino ka? Nasaan ako? Ang mga salitang ito ay tila isang kidlat na tumama kay Eduardo. Dumating ang doktor at ipinaliwanag na dahil sa lakas ng pagtama ng kanyang ulo sa hagdan, nakaranas si Mina ng dissociative amnesia. Pansamantala niyang nakalimutan ang mga huling pangyayari sa kanyang buhay. Kasama na ang gabing nahuli niya ang pagtataksil ni na Eduardo at Leandra. Sa labas ng silid, nakikinig si Lea. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Kung walang maalala si Mina, maaari niyang baluktutin ang katotohanan ayon sa kanyang gusto. Pumasok siya sa silid, bitbit ang isang mangkok ng prutas, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Mina, salamat naman at gising ka na, sabi ni Lea, sabay yakap sa kaibigan. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Marami tayong dapat ayusin sa kumpanya habang nagpapagaling ka. Naramdaman ni Mina ang pagdampi ng balat ni Lea sa kanyang balikat. Sa loob-loob niya, ang kanyang dugo ay tila kumukulo. Ngunit nanatili siyang kalmado. Ang kanyang pagpapanggap ay isang sining. Bawat pagkurap at bawat hindi ko alam ay bahagi ng isang mas malaking plano. Habang nakayakap si Lea, naramdaman ni Mina ang matinding pandidiri, ngunit hinayaan niya ito. Ito ang kailangang gawin upang masigurong hindi makakatakas ang ahas sa kanyang bitag. Makalipas ang 1 linggo, bumalik si Mina sa mansyon. Pinanood niya si Lea na kumilos na tila ito na ang may-ari ng bahay. Nakita niya ang bawat nakaw na halik ni Eduardo kay Lea sa dilim ng pasilyo sa pag-aakalang hindi siya nakakakita. Ang bawat eksenang ito ay itinatala ni Mina sa kanyang isipan. Bawat isa ay nagiging bala para sa kanyang huling pag-atake. Isang hapon, habang nag-iisa si Mina sa kanyang opisina sa mansyon, pumasok si Ramon. May dala siyang isang sobreng kayumanggi. Senyora, may isang lalaking naghahanap sa inyo sa kumpanya. Sabi niya, galing siya sa probinsya kung saan lumaki si Leandra. May dala siyang mga dokumento tungkol sa nakaraan ng babaeng yon. Binuksan ni Mina ang sobre. Ang mga larawan sa loob ay nagpakita ng isang madilim na katotohanan. Si Leandra ay hindi lang basta mahirap. Siya ay may mahabang listahan ng pagnanakaw at panloloko sa iba't ibang kumpanya bago siya nakita ni Mina. At higit sa lahat, nalaman ni Mina na ang pagbubuntis ni Lea ay isang malaking palabas lamang, isang pekeng medical certificate mula sa isang doktor na binayaran ni Lea. Ramon, tawagan mo ang lalaking ito. Sabihin mo sa kanya, kailangan ko siyang makausap ng personal. Utos ni Mina, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na matagal na niyang ikinubli. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Mina sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang kanyang hardin. Nakita niya si Lea na naglalakad sa ibaba. Hawak-hawak ang kanyang tiyan habang kausap si Eduardo. Ang kanilang mga tawa ay tila isang insulto sa katahimikan ng gabi. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mina. Ang kanyang lakas ay hindi nawala. Ito ay mas lalo pang tumalim sa gitna ng dusa. Ang lahat ng piraso ng kanyang laro ay handa na sa chessboard. Ang tanging kailangan na lang ay ang tamang sandali upang bitawan ang huling salita. Leandra, bulong ni Mina sa hangin. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Akala mo ay nakuha mo na ang lahat, pero hindi mo alam, ang bawat hakbang mo ay patungo sa bangin na ako mismo ang gumawa. Narinig ni Mina ang tunog ng papalapit na yabag ni Eduardo. Mabilis niyang binago ang kanyang anyo, muling nagsuot ng maskara ng isang mahina at nalilitong asawa. Isang katanungan ang kanyang iniwan bago humarap sa kanyang asawa.
Kapag ang lahat ng pangarap mong itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay biglang gumuho, mayroon bang sasalo sa'yo? O hahayaan ka nilang mabulok sa sarili mong kasinungalingan? Mabuhay ang bagong reyna ng Alvarado Group. Isang masigabong palakpakan para sa ating General Manager, Leandra Babautista. Ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom na sinundan ng tunog ng masigabong palakpakan mula sa mga matatayog na panauhin. Ang bawat hampas ng palad ng mga tao ay tila isang malakas na tambol sa pandinig ni Mina na nakatayo sa isang madilim na sulok ng entablado. Pinanood niya si Leandra na naglalakad sa gitna ng spotlight, suot ang isang pulang gown na kasing kulay ng dugong dumana sa foyer ng kanilang mansyon. Ang bawat hakbang ni Lea sa ibabaw ng pulang alpombra ay puno ng kayabangan. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga diamanteng ninakaw mula sa tiwala ng kanyang matalik na kaibigan. Sa tabi ni Lea, nakatayo si Eduardo. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging umiiwas sa direksyon kung nasaan ang kanyang asawa. Si Doña Clarita naman ay nakaupo sa harapan, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng babaeng itinuturing niyang ahas sa kanilang tahanan. Salamat sa inyong lahat. Simula ni Lea nang makatayo na siya sa tapat ng mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila ba siya ang pinakamabuting tao sa mundo. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilyang nagbukas ng pinto para sa akin nung wala akong kahit ano. Mina, Eduardo, salamat sa inyo. Humarap si Lea sa direksyon ni Mina at ngumiti ng mapang-uyam. Akala niya ay tapos na ang laban. Akala niya ay ang mahinang si Mina na may amnesia ang kanyang kaharap. Dahan-dahang lumakad si Mina patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa matigas na sahig ay tila bawat tibok ng tadhana na dahan-dahang dumarating. Kinuha niya ang mikropono mula kay Lea. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat na tumatama sa gitna ng dagat. Ngayong gabi, bago tayo magpatuloy sa selebrasyon, may inihanda akong isang espesyal na presentasyon. Wika ni Mina, ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay isang pagkilala sa tunay na pagkatao ng taong pinaparangalan natin ngayon. Gusto kong makita ninyo ang lahat ng kanyang mga sakripisyo para sa kumpanyang ito. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Isang malaking projector screen ang bumaba mula sa itaas. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa isang pagsabog. Nagsimula ang video, ngunit hindi ito tungkol sa tagumpay ng kumpanya. Ang unang imahe na lumitaw ay si Leandra sa loob ng kusina. Dahan-dahang pinapalitan ang mga gamot ni Mina ng mga tabletang nagdudulot ng pagkalito at depresyon. Ang tunog ng pag-ikot ng bote ng gamot ay tila isang malakas na hiyaw sa pandinig ng mga panauhin. Sinundan ito ng isang audio recording, ang boses ni Lea habang tinatawag na baog at walang kwenta si Mina sa loob ng library. Ang bawat salita ay malinaw. Bawat halakhak ni Lea ay naging isang lason na kumalat sa buong silid. Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pagkagulat. Mina, anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. Hindi siya sinagot ni Mina. Ang susunod na lumitaw sa screen ay ang pinakamalaking pasabog, ang medical certificate na nagsasabing hindi buntis si Leandra, kasama ang testimonya ng doktor na tumanggap ng suhol upang magsinungaling. At ang huli ay ang mga dokumento ng pagnanakaw ni Lea sa kumpanya. Ang bawat sentimong kinuha niya sa pawis ni Mina. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, Mina. Sigaw ni Lea. Ang kanyang muka ay naging kasing pait ng ampalaya habang pilit niyang inaagaw ang mikropono. Ginawa mo lang yan dahil selos ka sa akin, dahil mahal ako ni Eduardo. Dito na pumasok ang 5 lalaking nakauniporme ng pulis sa loob ng ballroom.
Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay nagdala ng isang malamig na katotohanan. Ang bawat bisita ay tumabi. Binibigyan ng daan ang katarungang matagal nang naghihintay. Leandra Bautista, you are under arrest for corporate fraud, theft, and attempted physical injury. Malakas na pahayag ng opisyal. Nalaglag ang baso ng wine na hawak ni Leia. Ang pulang likido ay kumalat sa kanyang gown na tila ba ito ang sugat na hindi na maghihilom. Napatingin siya kay Eduardo. Umaasang ililigtas siya nito. Ngunit ang kanyang asawa ay nakayuko lamang. Hindi kayang harapin ang kahihiyang idinulot ng sarili niyang kahinaan. Lumingon si Mina kay Leia. Ang kanyang mukha ay walang galit. Tanging ang kapayapaan ng isang taong nakatayo sa katotohanan. Ang katapatan ay hindi kailanman mababayaran ng kahit anong yaman, Leandra. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pati ang aking tiwala, pero pinili mong maging anino sa likod ng aking liwanag. Ngayon, hayaan mong ang dilim na ginawa mo ang lumamon sa iyo. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Leia palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ay tila isang huling hininga ng isang nadurog na pangarap. Ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatitig sa kanya nang may panghahamak. Ang pinakamasakit na karma para sa isang taong ang tanging hangad ay ang paghangad ng iba. Naiwan si Mina sa gitna ng entablado. Mag-isa ngunit malakas. Tumingin siya sa malayo. Sa kabila ng mga ilaw at karangyaan, isang katanungan ang naiwan sa hangin ng gabi. Kapag ang lahat ng pader ng iyong kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, sapat ba ang iyong pagsisisi upang mabura ang lahat ng sakit na iyong naidulot? Naramdaman ni Mina ang pagdampi ng isang kamay sa kanyang balikat. Si Eduardo ito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mina, patawarin mo ako. Inalis ni Mina ang kamay ni Eduardo. Dahan-dahan ngunit may pinalidad. Ang selebrasyong ito ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng kanyang sariling paglaya. Walang halaga ang iyong mga luha, Eduardo, dahil ang bawat patak niyan ay hindi makakabili ng kahit isang segundong respeto na ninakaw mo sa akin at sa ating pagsasama. Ang boses ni Mina ay kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng kanilang malawak na sala, na ngayon ay tila isang abandonadong kuta. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mga anino ng mga puno. Sa labas, na tila ba nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Sa likuran niya, si Eduardo ay nakaluhod. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mina. Mina, nagkamali ako. Nabulag ako ng mga kasinungalingan niya. Pagsusumamo ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Ibabalik ko ang lahat ng nawala. Dahan-dahang lumingon si Mina. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Tanging ang isang malalim na kapayapaan na nanggagaling sa pagtanggap ng katotohanan. Ang tiwala, Eduardo, ay parang isang kastilyong buhangin. Inabot tayo ng 10 taon para itayo ito, pero hinayaan mong anurin ito ng isang gabi ng panandaliang sarap. Ngayong gumuho na ito, kahit anong dami ng luha mo, ay hindi na ito muling mabubuo. Sa labas ng mansyon, ang balita tungkol sa iskandalong naganap sa kumpanya ay kumalat na tila isang apoy sa tuyong damo. Ang pangalan ng pamilya Alvarado, na dati ay simbolo ng dangal at tagumpay, ngayon ay naging tampulan ng asaran at pangungutya sa social media. Doña Clarita ay nakakulong sa kanyang sariling silid, tumatangging humarap sa kahit kanino dahil sa tindi ng hiya na dinala ng kanyang sariling anak. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Leandra. Ang kanyang marangyang pulang gown ay puno na ng dumi. Ang bawat tahi nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng taas ng kanyang inakyat at ng pait ng kanyang pagbagsak. Ang bawat kalansing ng mga susi ng gwardiya sa labas
ay tila isang nakatutulig na tunog na bumabasag sa kanyang natitirang katinuan. Hindi ito maaari! Sigaw ni Leandra. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa malamig na pader ng selda. Hindi ako pwedeng mabulok dito. Mina, hayop ka. Akin ang lahat ng yon. Akin. Ngunit ang katahimikan ng rehas ang tanging sumagot sa kanya. Dumating ang balita mula sa kanyang abogado. Ang lahat ng dokumentong nilagdaan niya ay tunay at may bisa. Ang lahat ng utang ng branch sa Quezon City ay nakapangalan na sa kanya. Ang mga ari-ariang akala niya ay kaniya na, ay naging mga pananagutan, nakikitil sa kanyang kinabukasan. Siya ay hindi lamang isang preso, siya ay isang bangkarote na walang kahit isang sentimong matatawag na sarili. Sa loob ng mansyon, isang golden moment ang naganap sa gitna ng hapdi. Kinuha ni Mina ang isang lumang litrato mula sa kanyang drawer. Ang litrato nilang dalawa ni Lea noong sila ay 10 taong gulang pa lamang, nakangiti habang may hawak na tig-isang pirasong pandesal. Hinaplos ni Mina ang mukha ng batang Leandra sa larawan, ang tanging bersyon ng kanyang kaibigan na tunay niyang minahal. Sa isang mabigat na hininga, dahan-dahan niyang pinunit ang litrato sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila ang huling hibla ng koneksyon na tuluyan ng naputol. Tapos na tayo, Lea, bulong ni Mina sa hangin. Ang batang iyon ay matagal nang namatay, at ang babaeng naroroon sa kulungan ay hindi ko nakilala. Pumasok si Ramon sa silid, bitbit ang isang tumpok ng mga papeles. Senyora, may isang mahalagang impormasyon kaming nakuha mula sa bank records ni Leandra. May isang taong regular na nagpapadala ng malaking halaga sa kanya bago pa man kayo muling magkita. Isang taong hindi natin inaasahan. Natigilan si Mina. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Kinuha niya ang papel at binasa ang pangalang nakasulat doon. Ang bawat titik ay tila isang bagong lason na pumasok sa kanyang sistema. Imposible! Bulong ni Mina. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng bagong revelasyong ito. Lahat ba sila? Lahat ba sila ay naging bahagi ng pagtataksil na ito? Lumingon siya kay Eduardo na nakaupo pa rin sa sahig. Ang mukha ay puno ng lungkot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang awa ang nararamdaman ni Mina. Isang panibagong bilang ng katanungan ang umusbong sa kanyang isipan. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagbabalik ni Leandra? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong nasa paligid ni Mina upang tuluyan siyang mapabagsak at makuha ang kanyang imperyo? Akala mo ba ay nanalo ka na, Mina? Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nakakulong ako sa likod ng mga rehas na ito? Tandaan mo, ang bawat gintong suot mo ay may bahid ng aking pawis at ng aking inggit na kailanman ay hindi mo mabubura. Ang boses ni Leandra ay pumiyok sa tindi ng galit habang nakatitig siya kay Mina sa loob ng silid-dalaw ng kulungan. Ang kanyang mukha na dati ay makinis at puno ng palamuti, ngayon ay maputla, tuyot, at tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa malamig na lamesang semento ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pait na nananalaytay sa kanyang dugo. Nakatayo si Mina sa kabilang panig. Ang kanyang anyo ay asing linaw ng kristal at kasing tatag ng isang bundok. Wala siyang suot na kahit anong alahas. Tanging ang kanyang simpleng puting blusa na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Pinagmasdan niya ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang babaeng sadyang pumatay sa bawat magandang alaala na meron sila. Hindi ako narito para makipag-away, Lea, mahinang sabi ni Mina. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na hanging humahaplos sa gitna ng bagyo. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling bagay na utang ko sa ating nakaraan. Dahan-dahang inilabas ni Mina ang isang maliit na supot ng papel. Mula rito, kinuha niya ang isang pirasong pandesal.
mainit pa at amoy bagong hango sa pugon. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa, sa tapat ni Lea. Ang samyo ng tinapay ay agad na kumalat sa loob ng masikip na silid, isang amoy na tila bumuhay sa mga anino ng kanilang kabataan sa madilim na eskinita ng Quiapo. Natigilan si Lea. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa tinapay. Naramdaman ni Mina ang biglang paglambot ng anyo ni Lea, ang pagguho ng kuta ng kanyang galit sa harap ng isang simpleng simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapait na tawa. Tinapay? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, bibigyan mo lang ako ng tinapay. Ang hiyaw ni Lea habang pilit na itinutulak ang supot palayo. I want your life, Mina. I want your husband. I want your money. Nakuha mo na ang lahat ng yan, Lea. Pero tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Sagot ni Mina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hinaluan ng pinalidad. Ang tinapay na ito ang huling pagkaing pinagsaluhan natin bilang magkaibigan. Iwanan ko na ito sa'yo. Ito ang magpapaalala sa'yo na noong wala ka pang kahit ano, may isang taong nagmahal sa'yo ng buo at ang taong iyon ay ikaw mismo ang pumatay. Tumalikod si Mina at hindi na lumingon pa sa mga histerikong sigaw ni Lea na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng bilangguan. Ang bawat hakbang ni Mina patungo sa labasan ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang puso. Nang makauwi si Mina sa mansyon, nadatnan niya si Eduardo sa sala. Nakaupo ang kanyang asawa sa gitna ng kadiliman, hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang anyo ay tila isang guho ng dating matayog na arkitekto. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng mga alaala ng kanilang pagtataksil. Mina, bumalik ka na, bulong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na hindi na nararapat. Hindi nagsalita si Mina. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tapat ni Eduardo. Sa ibabaw ng folder, nakasulat ang mga salitang kasing talim ng isang hatol. Petition for absolute divorce. Tapos na tayo, Eduardo, sabi ni Mina. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na ang bawat dingding ay naging saksi sa iyong panlilinlang. Ang mansyong ito ay ibebenta ko. Ang bawat sentimo ay mapupunta sa foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at mga batang ulila. Mina, please, huwag mong gawin ito. Mahal kita. Sigaw ni Eduardo habang pilit na lumuluhod sa harap ni Mina. Kung mahal mo ako, hindi mo hahayaang saktan ako ng ibang tao, lalo na ng sarili mo. Tugon ni Mina. Pirman mo na ang mga papeles. Iwanan mo ang susi sa lamesa bago lumubog ang araw. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Mina ang kanyang asawa, ang lalaking inakala niyang kanyang magiging katuwang hanggang sa huling hininga. Naramdaman niya ang isang huling patak ng luha na gumulong sa kanyang pisngi, ngunit agad niya itong pinunasan. Habang naglalakad si Mina palabas ng mansyon, bitbit ang kanyang maliit na maleta. Naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang bawat hininga niya ay tila mas magaan, mas malaya. Ang Dinto Anvang ay isa na lamang alaala ng isang nakaraang kailangang iwanan upang bigyang daan ang isang bagong bukas. Isang katanungan ang kanyang iniwan sa tahimik na hardin. Kapag ang lahat ng pader na nagpoprotekta sa iyo ay tuluyan ng naglaho, sapat ba ang iyong sariling lakas upang maging kuta sa gitna ng kawalan? Sa dulo ng kalsada, nakita ni Mina si Ramon na naghihintay sa tabi ng isang simpleng sasakyan. Ngumiti si Mina, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang paglalakbay patungo sa paggaling ay mahaba. Ngunit sa wakas, siya na ang may hawak ng manibela ng kanyang sariling buhay. Ang pinakamasarap na paggising ay hindi sa loob ng isang palasyong ginto na puno ng kasinungalingan, kundi sa isang tahanang sapat lang ang laki, ngunit umaapaw sa katotohanan at kapayapaan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang iwan ni Mina ang Dinento Anvang.
Ngayong umaga, ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang bagong hardin, kung saan ang mga halamang sampagita ay nagsisimula ng mamukadkad. Ang bango ng mga puting bulaklak ay humahalo sa samyo ng mainit na kape, isang amoy na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na sa wakas, siya ay nasa tamang lugar na. Mina, anak, luto na ang almusal. Halika na bago pa lumamig ang sinangag. Ang tawag ni Tia Choleng mula sa loob ng bahay. Napangiti si Mina habang inaayos ang kanyang mga guwantes sa paghahalaman. Matapos ang lahat ng nangyari, ang pagbabalik ni Tia Choleng sa kanyang piling ang isa sa mga pinakamalaking regalong natanggap niya. Humingi siya ng tawad sa matanda at sa laki ng puso nito, tinanggap siya nitong muli nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang kanilang relasyon ay mas naging matatag, tila isang puno na dumaan sa bagyo at mas naging malalim ang kapit ng mga ugat sa lupa. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang mga papeles sa ibabaw ng lamesa. Hindi mga dokumento ng utang o kaso, kundi ang mga ulat mula sa Alvarado Hope Foundation. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang dusa ay naibenta na at naging isang malawak na center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Sa bawat babaeng natutulungan ni Mina na makatayo muli, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Nabalitaan mo ba ang tungkol kay Leandra? Mahinang tanong ni Tia Choleng habang naglalagay ng kanin sa pinggan. Tumango si Mina. Alam niyang si Leandra ay mananatili pa ng mahabang panahon sa loob ng kulungan dahil sa tindi ng mga kasong isinampa laban dito. Nabalitaan din niyang tinalikuran na ito ng lahat ng kanyang mga kaibigan noong panahon ng kanyang karangyaan. Si Leia ay naging isang anino na lamang ng nakaraan, isang paalala na ang yaman na kinuha sa masamang paraan ay kailanman ay hindi magbibigay ng tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng almusal, nagpunta si Mina sa opening ng isang bagong livelihood program sa kanyang foundation. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatayo sa may pintuan, si Eduardo. Hindi na ito ang mayabang na arkitekto na dati niyang kilala. Mas simple na ang suot ni Eduardo at ang kanyang mga mata ay wala na ang kinang ng ambisyon, kundi ang lalim ng isang taong marami nang natutunan sa buhay. Lumapit siya kay Mina, ngunit nanatili sa isang distansya na tanda ng paggalang sa mga hangganang itinakda ni Mina. Mina, nais ko lang iabot ang aking donasyon para sa center. Mahinahong sabi ni Eduardo. Iniabot niya ang isang sobre. Hindi ito para bumawi. Alam kong hindi sapat ang anumang halaga. Pero gusto kong makatulong sa paraang alam ko ta. Tiningnan ni Mina si Eduardo. Wala na ang galit sa kanyang puso. Tanging ang isang malamig na pagtanggap na ang kanilang panahon ay tapos na. Salamat, Eduardo. Malaking tulong ito para sa mga kababaihan dito. Kumusta ka na? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay may halong pait at pangungulila. Masaya, Eduardo. Sa unang pagkakataon, masaya ako para sa sarili ko. Sagot ni Mina ng may katapatan. Tumango si Eduardo. Pilit nang ngumingiti habang ang kanyang mga mata ay nagbabadyang magtubig. Mabuti naman. Iyon lang ang gusto kong malaman. Mauna na ako. Pinanood ni Mina ang pag-alis ni Eduardo. Walang habol, walang sigaw. Tanging ang katahimikan ng isang pagtatapos na maayos at payapa. Alam ni Mina na si Eduardo ay nasa sarili rin nitong landas ng pagsisisi at pagbabago, at kahit hindi na sila muling magsasama bilang mag-asawa, mayroon silang kapayapaang hindi na mabubura ng anumang nakaraan. Isang munting kamay ang biglang humawak sa dulo ng blusa ni Mina. Isang batang babae. Marahil ay 5 taong gulang, na anak ng isa sa mga kliyente ng center. Ang mga mata ng bata ay kasing linaw ng langit pagkatapos ng ulan. Teacher Mina, tignan niyo po ang iginuhit ko, sabi ng bata. Sabay abot ng isang papel kung saan may nakaguhit na 2 taong magkahawak kamay
Sa ilalim ng isang malaking araw, binuhat ni Mina ang bata at hinalikan ito sa noo. Sa bawat tibok ng puso ng bata na nadarama niya, alam ni Mina na ang pamilyang matagal niyang pinangarap ay nahanap niya sa ibang paraan, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Lumubog ang araw ng may kulay na ginto at lila, nagbibigay ng isang magandang pagtatapos sa araw na yon. Ang bawat anino sa paligid ay hindi na nakatatakot, kundi mga bahagi na lamang ng isang sining na kung tawagin ay buhay. Isang katanungan ang huling pumasok sa isipan ni Mina habang pinagmamasdan ang malawak na abot-tanaw. Kapag ang iyong puso ay dumaan sa pinakamatinding apoy, handa ka bang tanggapin na ang abo ay hindi dumi, kundi pataba para sa isang mas magandang bukas? Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Isinara ang pinto ng may ngiti. At sa wakas, ang vetnat o lamat sa kanyang buhay ay tuluyan na ngang naghilom, iniwan ang isang peklat na tanda ng kanyang tagumpay at muling pagsilang. Ang huling pahina ng isang kwento ay hindi kailanman naging katapusan, kundi isang pintuan patungo sa isang panibagong simula na mas maliwanag at mas matatag. Sa paglubog ng araw sa dalampasigan ng kanyang bagong buhay, nakaupo si Mina sa isang lumang tumba-tumba, pinagmamasdan ng unti-unting paghalik ng langit sa dagat. Ang kulay ng kahel at lila ay tila isang obra maestra na nagpapaalala sa kanya na ang bawat dilim ay laging may kasunod na liwanag. Hawak niya ang isang baso ng tsa at sa kanyang kandungan ay nakasandal ang isang aklat ng mga tula tungkol sa pag-asa at muling pagkabuhay. Ang tanong na ito ay madalas na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa simula, akala niya ang kapatawaran ay ang pagbabalik sa dati. Ngunit natutunan niya na ang tunay na patawad ay ang pagpapakawala sa bigat ng galit na lalong nagpapahirap sa kanyang puso. Pinatawad niya si Eduardo, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Mina sa kapayapaan. Pinatawad niya rin si Leandra, hindi upang maging magkaibigan silang muli, kundi upang putulin na ang huling kadenang nag-uugnay sa kanila sa sakit ng nakaraan. Ang patawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpiling hindi na muling masaktan ng parehong sugat. Si Mina ay naging kasing tahimik at kasing lalim ng dagat. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing maririnig ang yabag ng paa sa pasilyo. Ang kanyang bagong tahanan ay hindi man gawa sa ginto, ngunit ito ay puno ng katotohanan. Si Eduardo naman ay nahanap ang kanyang kapayapaan sa pagtatrabaho ng tahimik at pagtulong sa mga nangangailangan, malayo sa ningning ng kanyang dating katanyagan. At si Leandra, sa gitna ng malamig na rehas, ay nahanap ang kapayapaan sa pagtanggap na ang bawat pagkakamali ay may katapat na kabayaran. Isang kapayapaang puno ng pagsisisi, ngunit simula rin ng kanyang sariling pagbabago. Ang kwento ni Mina Alvarado ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan. Ang magmahal ng buo ay isang biyaya, ngunit ang protektahan ng iyong sariling puso ay isang responsibilidad. Huwag nating hayaan na ang ating utang na loob sa nakaraan ay maging dahilan upang manatili tayo sa isang kasalukuyang sumisira sa ating pagkatao. Ang bawat lamat o vetnat sa ating buhay ay hindi dungis, kundi mga daanan kung saan ang liwanag ng ating lakas ay maaaring pumasok at magbigay ng ningning. Ang Vetnat Trong Dinh Thuan Vang ay hindi lang isang drama ng pagtataksil. Ito ay isang himno ng pag-asa. Ipinakita nito na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga diamante o sa malalaking mansyon, kundi sa katapatan ng mga taong nananatili sa tabi mo kapag wala ka ng kahit ano. Ang bawat tauhan ay nagsilbing salamin ng ating sariling mga kahinaan at kalakasan. Habang dahan-dahang pumapasok si Mina sa loob ng kanyang tahanan, narinig niya ang mahinang tawag ni Tia Choleng. Isang simpleng tawag, isang simpleng buhay, ngunit isang pusong buo at malaya.
Sa huling sulyap niya sa langit, alam ni Mina na ang amoy ng sampagita sa gabi ay hindi na amoy ng dusa, kundi ang samyo ng isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang pagmamahal na sa wakas ay nagsisimula sa kanyang sarili. Namatay ang huling ilaw sa bintana at ang katahimikan ng gabi ay naging isang mainit na yakap. Sa bawat tibok ng puso ni Mina, may isang pangako. Hinding-hindi na muling mababasag ang kristal ng kanyang pagkatao dahil ito ay hinubog na ng apoy ng katotohanan.